So ayun na nga mga kabrid, nakikita nyo yung ating proseso ng pagkain ng manok mga kabrid with feeding procedure. Naghahalo tayo ng dahon ng malunggay mga kabrid. Bakit nga ba dahon ng malunggay? Bakit nga ba tayo naghahalo? And ano ang epekto nito sa ating mga alaga? Tara mga kabrid, sagutin ko ang mga katanungang iyan sa pamamaraang GPC Backyard po. Let's go po, mag-intro muna tayo mga kabrid. At ayun na nga mga kabrid, magandang araw, magandang hapon sa inyo mga kabrid. Ito mga kabrid, kasalukuyan tayo nagmumonitor sa ongoing na pagpapakain natin sa mga alaga mga kabrid. So ang video po na ito ay tungkol sa mga alagang manok, pets and animals dito sa ating munting paglalathala mga kabrid. So disclaimer, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only. Sharing of ideas on how we raise our chickens and fowls in our small backyard mga kabrid. So tara sa mga kabrid, samahan niyo ako. Maglathala tayo and then magpakita tayo ng proseso natin sa pagpapakain at pagpapalipas ng isang araw ng pag-aalaga ng manok dito sa ating mga munting backyard mga kabrid, sa ating munting backyard. So sinasagot natin ang katanungang bakit tayo gumagamit ng malunggay sa ating ginagawang with feeding procedure. Ano ang mga epekto ng mga pagkain iyon sa ating mga alaga, and then paano tayo nagpapanatili ng isang malusog na mga alagang manok sa pamamagitan ng ating pamamarang with feeding na may mga mixture ng malunggay, saging, multivitamins at saka tamang pag-a-apply sa kanila ng mga pagkain mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo yung proseso inch by inch na sinasabi mga kabrid, inch by inch, and then pag-monitoring na rin natin mga ideas natin, and din yung proseso mismo sa pamamaraang with feeding, kung bakit lagi tayong with feeding, most of the days with feeding tayo, ano ang magandang dulot nito sa pangangatawan, ano ba ang epekto ng with feeding kaysa sa dry feeding mga kabrid. So tara, let's go. Pakita ko sa inyo ang aking pamamaraan sa paggawa ng mixture ng ating mga alaga sa ating prosesong with feeding mga kabrid. So let's go. At yun nga mga kabrid, makikita nyo mga kabrid, ang sisimulan natin sa prosesong with feeding ang ating 3/4 or lagpas kalahating kilong Enerton tsaka crack corn mga kabrid. Ano na yan, mix na natin ang ating pinaigi para sa dalawang pinapa-max out na healthiness ng ating mga alaga sa dalawang tornado hatch natin na roosters. Ang ating special grains, 7 types of grains, crack corns, tsaka yung ating platinum mga kabrid. Sinasamahan din natin yan ng mga red cell, kung ano-ano pa mga kabrid na mas makakatulong sa kanilang mas malulusog na katawan mga kabrid. So ayan naman ang isa natin, ang ating 2 kilong Integra 3 na may halong Integra 4 tsaka Stag Developer Plus po mga kabrid para sa mga sisiw, at namimix na din, natutulungan din natin ang growth ng ating mga sisiw mga kabrid. So ayan simulan na natin mga kabrid ang gagawin nating pag-mixture mga kabrid. Ito ang isa sa lagi nating prosesong ginagawa araw, hapon mga kabrid. Sa umaga 40 to 45 grams, tapos sa hapon 30 to 35 grams. Hindi ho balanse kasi po iba yung dosage natin sa pagkagising nila. Galing sila sa yung bang magdamag na walang kain, sa umaga dadamihin natin para busog na busog, tapos sa hapon naman kukuntian lang natin sila kasi mostly para maiwasan natin yung pamimili at pagtitira nila, disiplinado tayo sa hapon mga kabrid. Depende sa edad, depende po sa kalagayan ng ating mga alagang manok. So syempre sa mga baby stags natin, syempre wala tayong control dyan. Kailangan medyo 40-40 tayo dyan sa kanila kasi para malalaki ang kanilang pangangatawan mga kabrid. So ayan makikita nyo mga kabrid ang ang dahon ng malunggay. Sasamahan natin ang ating saging na saba, yung hinog na saging, sasamahan natin ng dahon ng malunggay po. So magtataka kayo bakit ako naghahalo ng mga ganito, dahon ng malunggay, dahon ng oregano, yung bawang na giniling, yan ang mga hinahalo natin sa with feeding natin mga kabrid. Ang mga pagkain iyon mga kabrid, base sa aking experience or sariling pamamaraan at sariling naging karanasan sa pag-aalaga ng manok, mas napapaigi ko po ang healthiness ng aking mga alaga
pagdating sa paghahalo ng dahon ng malunggay. And then doon naman po sa oregano, and then bawang, protection ko po, dagdag protection sa isang organic na pamamaraan na protection sa kanilang kalusugan mga kabrid. Ang ating oregano at yung bawang na giniling mga kabrid ay isang organic na pamamaraan na antibiotic para sa dagdag protection sa ating mga alaga, para hindi sila pamahayan or pagsimulan ng mga halak at sipon. Magkalagnat man sila, mawawala yan. Hindi pa sila yung tipong nilalamok, kasi yung pangangatawan nila mga kabrid ay mayroong singaw ng bawang and then singaw ng oregano mga kabrid. So bakit nga ba mga kabrid? Dahil po base sa experience ako, mas nagiging malusog ang mga alaga kong manok pag naghahalo po ako. Minsan once a week or twice a week mga kabrid, rambol yan. Minsan sa next week naman mag-oregano naman, next week naman bawang naman na giniling, or next week naman malunggay naman. Mas doon nakikita ko ang balansyadong kalusugan ng aking mga alaga. Na isasama natin, lagi tayo gumagamit ng wheat feeding, kasi dito sa wheat feeding mga kabrid, mas na-deliver natin or na-i-apply natin ang mga tamang pag-aalaga sa kanila, kagaya ng pagpupurga. Mas madali natin silang mapurga nang hindi nila masyadong namamalayan sa wheat feeding. Hinahalo lang natin sa wheat feeding natin ang mga pamurgan na pangsisiw, pamurgan na pang malalaki mga kabrid. So ayan, makikita mo mga kabrid, nagtsatsaga tayo sa pagbabalat ng saging ngayon para sa isama natin sa paggiling sa dahon ng malunggay. So kahit sa tao mga kabrid, kahit sa atin, malunggay talaga the best talaga. Ang dahon na ito mga kabrid, isa talagang siksik sa vitamins mga kabrid. Hindi mo na kailangan ng mga komersyal na pamamaraan masyado. Pag cannot avail or kulang ka sa budgeting mga kabrid, doon ka sa natural. At yun talaga ang inuuna ko pagdating sa sakit mga kabrid. Pag nagkalagnat or nagkasipon or nagkahalak ang mga manok ko, doon tayo nagsisimula sa approach na organic na pamamaraan. Ginagamitan natin sila ng mga organic na antibiotic gaya ng mga bawang at luya, mga ganun mga kabrid. Siyempre pinapasting din natin muna sila bago natin sila i-undergo sa paggagamot kung sakaling mayroon man. So as of now, hindi pa naman po tayo nagkakaroon ng karanasan sa mga sinasabi nilang malalalang sakit ng ating mga alagang manok. So minsan nararanasan natin na papasyalan tayo ng mga kapit bahay na nagmamanok din. May mga backyard din sila, nagkakaubusan sila ng mga alaga kasi nagdadamay-damay po. Nagkakaroon sila ng parang peace, diba? Bakit ikaw GPC hindi ka nakakaranas ng ganito? Kami ubos na, ang bulsa namin is na sa kabibili ng gamot. So tinuturuan ko sila na ganito ang approach ko. Depende rin sa inyo, depende kung saan po kayo komportable, depende po so kung paano nyo tinitingnan yung alagang yung manok. Minsan mas nakapokus ako sa kung ano ang gustong ipahiwatig ng manok ko sa kanilang nararamdaman, hindi ho yung mga sabi-sabi ng ibang tao, which is nasasabi lang nila iyon dahil sa experience nila, at hindi po magiging kaparehas ang sitwasyon nila ng sitwasyon mo, dahil iba-iba po tayo ng manok mga kabrid, iba-iba tayo ng karanasan ng manok, iba-iba tayo ng responde ng manok. So sa akin naman mga kabrid, ang sinusurable ko lang, gamitan mo muna sila ng organic na pamamaraan ng paggagamot gaya ng mga bawang or oregano and then luya, mga ganon. So pag hindi madala po, option B na sinasabi, yung ating commercial na pamamaraan ng mga tabletas na binibili, yun po ang pangalawa. Tapos pangatlo po, pag hindi talaga or medyo malala na talaga, kailangan po kung gamitan ng injectables mga kabrid. Yung ginagamitan natin na injectables na gamot yan para antimano, for sure talagang ma-wash out or ma-disseminate po ang sakit nila mga kabrid. So depende sa kung ano yung nagiging responde ng manok mo. Nasa manok talaga minsan, pag gusto niyang gumaling kahit hindi mo nagamutin, siya na mismo ang gagawa ng paraan. Depende kung paano nyo. Kaya nga sinasabi ko, lagi kong ina-advise mga kabrid sa ating mga kaibigan na sa monitoring kayo pumukos. Kahit kulang kayo sa pagkain, hindi nyo maibigay ang lahat ng pangangailangan nila, dahil siyempre backyard lang tayo. Ang magiging kaibahan lang natin or kalamangan lang natin sa ibang mag-aalaga ng manok is yung monitoring. Kailangan pumukus ka talaga dyan. Matyagan mo ng matyagan ang mga manok mo, kung ano ang pag-uugali nila, kung paano mo sila kailangang lapitan or i-approach. So mayroon tayong mga agresibong manok, kayang-kaya natin nagamutan na yan sila. So hindi pa tayo nakakaranas ng mga ganun. Oo, stages po ng manok yan, naiintindihan ko po yan base sa naging karanasan ko.
Yung iba sinusukuan po, yung manok na nanghahabol ng tao, manok na medyo may kakaibang behavior. Naiintindihan natin yan bilang breeder at dapat nating intindihan yan dahil hindi tayo makakapag-survive, makakapagparami ng maayos na alagang manok. Mas gugustuhin ko pa mga kabrid ang magkaroon ng isang maayos na manok kaysa sa gwapo at magandang manok mga kabrid. Hindi ako after dun sa mga pogi, Texas na Texas, mga hindi ho. Ang tinitingnan ko sa isang manok is yung pag-aalaga or yung tipong postura niya pagdating sa pangangatawan, hindi ho yung kagandahan ng kulay niya or hindi ho. Iba-iba ho tayo ng pamamaraan mga kabrid at ito lang sa akin. So ayan mga kabrid, nakahalo na po yung giniling na saba, saging na saga, saging na hinog, and then yung ating malunggay, and then dahil mayroon po tayong ginagamit na mga crack corn, 7 types of grains, corn grits, matitigas po yon, which is minsan hindi kinakaya ng manok depende sa kanyang level ng kalagayan or stress level. May stress po ang manok pag mataas po yan dahil halimbawa maulan, parang lalagnatin siya, yung panunaw po ng ating mga alagang manok is hindi po masyadong gumagana. So ang ginagawa ko, for sure, stress ka man o hindi, nasa sa akin magsisimula ang kagandahan ng pagpapakain sa kanila. Binababad ko po yan sa wet feeding ng 10 to 15 minutes mga kabrid. At pagkatapos yan mga kabrid, ihahain na natin yan. Ready na tayong ihain yan sa ating mga alagang manok, and then let's go na mga kabrid. Naka-ready na po yan, and then let's go mga kabrid. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kabrid. Ito na, monitoring na po na tayo. Nagmo-monitor na tayo sa ating backyard mga kabrid dahil ongoing na tayo sa pagpapakain. Madalas madilim ang ating area kahit medyo alas 4 pa lang dahil po sa kalagayan ng ating panahon. Mayroon na naman tayong bagyo mga kabrid. Everyday shuffling mga kabrid. So tuloy-tuloy lang. Tama lang tayo kung ano ang ibigay sa ating hamon. Tuloy lang. Kahit kung iisipin in advance hindi na natin kaya, laban lang. Kailangan matatag tayo. Kailangan para sa ating mga alaga mga kabrid. So ito ginagawa ko dahil parang naisip ko rin ba na ang life na binigay sa akin ng pasalamat sa pang-araw-araw na nagigising tayo sa umaga, sana maging kasangkapan din ako na magbigay din ng magandang buhay sa iba, lalo na sa mga hayop mga kabrid. So hindi ako after dun sa mga nagbebenta, hindi ho ako yun. Hindi ho ako yung after na nagsusugal, hindi na nagsasabong, hindi po tayo nun. Masaya na tayo na nakapagbibigay tayo ng magandang buhay ng ating manok. Napalusog lang natin sila, okay na, sapat na sa akin. Pero kung gusto mo pong ganon, nasa depende na lang po yun sa kung paano tayo basta ako mag-aalaga lang ako. Masaya ako na everyday in my life, lalo na sa ganitong kalagayan ko na may edad na, nakakapag-alaga ako ng manok. So maraming salamat. Kung ano man yan, kung wala ng manok, kung ano naman ang hayop, mahilig ako sa hayop mga kabrid. So hanggang dito na lang. Thank you po sa inyong lahat mga kabrid.